The Lord is faithful. Yan, ito po yun. Yan. Sama-sama po tayong tumayo. Hinahapan na po kayo na tayong tumayo at palakpakan natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Sa Diyos ko, hallelujah! Panginoon Diyos, lakas namin, pinapakailan namin ang dakila ng pangalan ng Panginoon Diyos. Luwalhati ka sa aming pagsamba, Panginoon. Sa mapag-aawitan, Panginoon Diyos, ikaw po ang maparangalan, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, tuloy nga po sa bahan kami. At tuloy nga po, kagabi mo nga aming paghahandog sa iyo. Hallelujah! Sabi nga po dun sa POTD po, ayan, sa araw na to, ayan, Lucas 11:9-10, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo kayo makakatagpo. Kumato kayo at ang ito'y pagbubuksan sa inyo, sapagkat ang bawat humingi ay itang matanggap, ang bawat tumahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon Diyos. At sa mga oras ito, pinili natin na makasama natin ang presensya ng Panginoon. Amen? May kalakasan, may tagumpay sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Kunin nga po langit at nadarama sa presensya ng Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At kayo magpuwi sa Panginoon. Hallelujah! Kapag sa'yo sumasamba, Panginoon Diyos, hindi mas
pipigil sa aking gagawin na pagsamba, 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 pagsamba. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Huwag iisipin, kung aking iisipin iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa akin gagawin ang pagsamba sa iyo, Panginoon. Pagsamba, 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 pagsamba. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, mahal kita. Sabihin sa Panginoon, mahal kita, mahal kita. Hallelujah, salamat Panginoon Diyos. Muli nga po, sabi po sa inyong salita, Panginoon Diyos, kayo po ang unang umibig sa amin, Panginoon Diyos. Pinakita po nakila ng pag-ibig, pagmamahal sa amin, Panginoon. Nung kami makasalanan pa, Panginoon, kayo namatay, Panginoon Diyos, para sa aming mga kasalanan, upang ipakita at nakita ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa wagas mong pag-ibig, pagpiligtas mo sa amin, Panginoon. Patuloy kang pupurihin sa sambahin ng iyong mga anak. Ating purihin ang Panginoon, patuloy na sumamba. Kalayo ng pupurihin, mawitin. Salamat sa Panginoon. Na puso. Isa po natin awitin sa Panginoon. Hindi ko maintindihan ang dakilan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawaan ang pagpatawad na puso mo. Ibig mo, ngayon ako'y nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin mo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay
Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig. For the last time, let's sing, ako'y pinili mo. Ako'y pinili mo. Inibig mo. Ngayon ako'y nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Tunay na purihin ka, Panginoon Diyos, sa pag-ibig mo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ikaw ay nanalo, Diyos, walang katulad ang pag-ibig mo. Di nagmamaliw. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos, sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, na tunay nga po na ikaw ang gumagabay, Panginoon. Ikaw ang lagi sumasama sa amin, Panginoon Diyos. Sino bang mahanap sa kalooban mo, Panginoon Diyos, sumusunod sa presensya mo, Panginoon Diyos, sa layunin mo. Sabi niyo po, Panginoon Diyos, hindi mo iiwan ang presensya mo sa kanila, Panginoon. Ang pagpubay mo, Panginoon Diyos, ay lagi sumasa kanila, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon Diyos, sa panalangin, Panginoon Diyos, na tunay nga po, ang banal ng presensya, makasama po namin, Panginoon Diyos, sa sandali na ito, Panginoon Diyos. Sa umpisang pa lang, Panginoon Diyos, dumadalangin ang aming kagalingan, Panginoon, sa mga kapatiran namin na nakaranas, Panginoon Diyos, sa sakit, karamdaman, sa mga sandali na ito, Panginoon. Sa ano pa mga kung ginagawa ng kalaban, Panginoon Diyos, at mga pisikal na katawan namin na ito ay panginahin, Panginoon. Dalangin mo po sa Panginoon Diyos, alisin mo po ito, Panginoon. Palitan mo ng kalakasan, kagalakan, Panginoon Diyos, sa mga katawang nanghihina, Panginoon. Dalangin po namin sa Panginoon Diyos, hindi lamang po sa kalakasan pisikal, paging sa kalakasan spiritual, Panginoon. Sa mga gawa ng kalaban, Panginoon Diyos, kami ito'y pagtagumpayin mo, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po na sinabi ko po sa banal na salita na lahat ng bagay na pagtagumpayan niyo ng Panginoon Diyos. Kaya kami bilang mga lingkod mo, Panginoon, kami bilang mga nananampalataya sa Panginoon Diyos, bigyan mo ng kalyarihan na mapagtagumpayan, Panginoon Diyos, mga kasalanan na ito, Panginoon. Patuloy kami nagpapakababa sa iyo, Panginoon. Tunay nga po na alam niyo po yung laman ng mga puso isipan, Panginoon. Sa nagawa ng aming mga kamay, laman ng aming mga isip, Panginoon Diyos, na pag-isip ng masama, Panginoon Diyos, sa nagawa ng masakit. Masaktan yung kapwa, Panginoon Diyos. Dalayan po namin sa iyo, Panginoon Diyos. Kapatawaran na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos, ang pumahalay, Panginoon Diyos, sa bawat sa Panginoon. Hallelujah. Iyandahan niyo po yung mga puso isipan namin, Panginoon. Tunay nga po sa banal mo sa tanan, maririnig, Panginoon Diyos, kami nagbabago, Panginoon. Kami lumakas, Panginoon Diyos, kami lagi magtagumpay, Panginoon, sapagkat kayo kasama namin, Panginoon. Hallelujah. Walang magagawa ang sino man kung ikaw po iwalay sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lahat ito'y dalangin po namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po ulit sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Purihin po ang Panginoon dahil mapalad tayo na isa tayo po sa pinili niya. And salamat po dahil nandito po tayo muli at magkakasama. Bagamat na iba po yung araw, yan. Kahit naman po anong araw, basta ang Panginoon po yung ating laging itinataas. Ayan, sige po, manalangin po muli tayo. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabi nito na muli kami po ay makakapagsalo-salo po muli sa inyong mga salita. Gamitin niyo po ako bilang instrumento lamang upang
ipahayag ko ng maayos, Panginoon, at samahan niyo nga po ako, gabayan ng inyong banal na spirito at maging malaya po kumilos ito sa akin, maging sa akin po mga kapatiran na nandirito. Salamat po Panginoon, purihin ka sa gabi nito, pagkalooban niyo nga po ako ng wisdom, Panginoon, sa gabi nito, maging ang aking mga kapatiran. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakasarap pong yan, magpuri lalo at focus ka sa iyong pinagsasambahan yan sa ating Panginoon. And yan, sinasabi nga po sa focus, yan, the center of interest or activity. Yan, yun, sa first hour ng araw ko, tama ba yan? Maipagkaloob mo ito sa Kanya. Yan, na mas nararanasan po natin na nakapag-focus tayo sa mga salita ng Panginoon talaga kapag madaling araw. Nararanasan ko po yan. Yan. Kapag focus ka sa binabasa mo, parang nailalagay mo yung sarili mo doon at yung reaction mo kapag ikaw ay nagbabasa. Lalo na kapag, nasasabayan ko kasi tuwing umaga yung Bible reading ko sa 7:02 DCAS kapag, nagigising ako ng alas 4 and 4:35 po, nagsisimula na sila. Nung minsan na natapat na, March 19 po yun, natatandaan ko, ang Bible reading ay, tumama din sa Hukom 19. And kapag binabasa ko yung Hukom 19 na yun, taon-taon naman napapasadaan ko yun, pero nasasaktan pa rin ako kapag yun yung binabasa na yun. Kumisan, yung reaction mo kahit mag-isa ka lang, bagamat yung nagbabasa talaga, naiiba-iba niya po yung kanyang boses. Kapag pumaytan kayo, masusubukan nyo din na ganong oras na makasarap magbasa. Yan, yung sa Hukom 19 po, parang karoon ako ng galit doon sa karakter ng asawa ng babae na nung araw na yun na nagalit siya sa asawa niya. Ayan, pumunta muna siya doon sa tatay niya. Makalipas siya 1 linggo, sinundan siya ng asawa niya. And pagdating po doon ng asawa niya, ayan, sinundan niya siyempre doon sa biyanan niya. Parang yung biyanan po ba niya nakakatulog. Ayan, na parang may gagawin kakaiba tong manugang niya doon sa anak niya. So, kumain sila, yan. Pagdating ng gabi, sabi ng biyanan, bukas na kayo umalis kasi gagabihin kayo sa daan. O de, nag-umaga na naman po, nag-almusal naman sila, kumain. So sabi nung tatay na naman, tanghali na, mainit sa daan. So, ayun po, okay na naman. Inawag na naman naghapunan na naman sila. So parang nagalit na yung manugang niya. Hindi na, maaalis na talaga kami. So, nung gabi na yun, hindi na napigilan yung mag-asawa. So, naglakbay na po sila, pumunta sa lugar nila. Ayun, itumang na po sa kanila para matulog dun sa isang bahay. And nung gabi po na yun, ginugulo sila ng mga lalaki. Sabi dun sa nagpatuloy, palabasin mo na yung bisita mo at gusto namin silang angkinin. Sabi ng mga lalaki, nanggugulo doon sa bahay na tinuluyan ng mag-asawa. Tapos sabi nung tinuluyan nilang mag-asawa, wag nyo nang guluhin yung bisita ko. Kung gusto nyo, itong anak ko na lang na babae. Ayaw namin yan, sabi nung nagpatuloy. Gusto namin yung bisita ng lalaki. So, ayun na, kung isipin mo babae, lalaki yung mga nanggugulo na yan at kung gusto nila, lalaki pa rin. So, ito namang lalaki, ayun, doon ako parang nainis. Nagbabasa ako pero nainis ako doon. Ipinaubaya niya yung asawa niya. Ito na yung asawa ko, kung gusto nyo, sa inyo na siya. Gawin nyo anong gusto nyo. Ayun po yung nangyari. Hanggang kinaumagahan pa, pinagpiyastahan po ng mga lalaki yung kanyang asawa. And pagdating ng umaga, syempre, wala nang buhay yung asawa. So, ang ginawa ng lalaki, pinapatayo pang pilit yung asawa. And
Ayun po, patay na pala yung babae. Pagdating niya sa lugar nila, alam mo yun, pinagtsatsak-tsak niya pa yung asawa niya. So, kapag nadaanan niyo po yung home 19 na yun, yan, siguro, yan, magkakaroon din kayo ng hindi magandang pakiramdam. And ngayon po nangyayari naman yun. Yan, panood ko rin yung chak-chak lady noon kung paano niya, yun, chinag-chak yung asawa niya. And nito lang pong nakaraang araw, may nabasa din ako na nakapag-asawa ng foreigner yung isang Pinay. Hindi alam ng isang Pinay na may sakit pala, may sakit sa pag-iisip yung kanya ng pangasawa. And gano'n din po yung nangyari. Chinap-chap din siya. So, yun po. Bakit nga ba tayo napunta sa chap-chap? Nasa focus po tayo. Ayan, yun po. Patuloy lang po tayo. Hindi masamang mag-focus po sa ibang bagay, pero yung sa salita ka muna ng Diyos mag-focus sa unang araw po ng iyong, sa unang oras po ng iyong araw. Ayan. Yan, sige po, ito na po yung aking ibabahagi. Yung pagdating po sa, yan, pagdesisyon, yan, sa decision making. Tunay nga po na napakahirap magdesisyon at araw-araw humaharap tayo sa pagdesisyon kung ano ba yung gagawin mo sa araw na ito at paano mo gagawin yun. Sa DCAS din po, yan walang sawa kung sinasabi ni Beth Ortiz, life is a series of choices. It's not a series of chances. It is a series of choices. Lagi po tayong may pagpili sa bawat araw. And ito po yung nakita ko rito noong mga time na kailangan ko nang magdesisyon. Parang, yan po, sa number 1, parang tahimik ang Panginoon. Yan po, tahimik ang Diyos. Parang, ayun, may mga dumaang sitwasyon, may mga nilapitan naman akong tamang tao na, alam mo yun, nag-advise. Pero bakit andun pa rin yung sitwasyon. Sabi niya, kapag may dinadaanan kang sitwasyon, hindi lamang yung sarili mo ang papakinggan mo, hayaan mong humanap ka rin ng mga taong malalapitan mo na makakapag-advise sa'yo ng tama. Pero nung time na yun na naranasan ko na parang tahimik ang Diyos. Yun pala sabi, wag mong ilalagay sa sarili mo yung kaparaanan ng Diyos. May kaparaanan talaga siya at the best po yung kaparaanan na ipagkakaloob niya sa atin. And makikita na po natin ito sa Isaiah 55 verses 8 to 9. Yung kaparaanan niya po. Sige po, sabay-sabay po natin basahin sa Isaiah 55 verses 8 to 9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking isipan ay hindi niyong kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong isipan. Ayun po, kapag alam mong nananahimik ang Diyos, kahit anong pagtawag mo sa Kanya, isipin mo na lang, the best pala yung gagawin kaparaanan ng Diyos. The best dahil ang Panginoon natin ay siya yung the best. Ano po? Siguro, mayroon, gusto niya yung lumabas pa yung karakter na hinihintay niya para sa'yo. Yung maging patient ka yan sa paghihintay. Yan nga po yung yes, maybe, and wait. Magantay ka pa anak, hindi pa ito yung the best. Hindi pa the best yung kaparaanan mo. Hintayin mo lang yung kaparaanan ko. Ano po, yan. Kaya kapag nararamdaman natin na ang Diyos ay hindi sumasagot at yan, nananahimik ang Diyos, isipin na lang po natin, may the best na kaparaanan po siyang ipagkakaloob sa atin. Yan
antay-antay lang darating din yun. So, purihin po ang Panginoon. Ayan. Sa number 2 po, ayan, magpatuloy sa paglilingkod habang hinihintay ang kalooban ng Diyos. And, ayan po, ito po yung madalas na nakikita kong verse yan, sa mga pumapasa sa board exam, sa Isaiah 60:22. Yan, dahil yung kalooban ng Diyos, dun ka, yan. Kahit ilang take mo na, kapag ka hindi niya pakalooban, hindi ka pa rin yan, makakapasa. Yan, sabay-sabay din po natin basahin. Parang English po yung nalagay ko rito. Sa Isaiah 60:22, yan, when the right time is right, I, the Lord, will make it happen. Ayan po. Kapag tama na yung panahon, ayan, hinog na yung panahon, and tama na din yung mga lalakaran mo, ayan, talagang nagsisikap kang makapasa, and kahit may problema, nagpapatuloy ka. Ayun po. Hindi naman sinabi kapag may sitwasyon hihinto ka. Ayan, magpatuloy sa paglilingkod habang hinihintay ang kalooban ng Diyos. And makikita po natin dito yung assurance na kapag tama na yung panahon, ibibigay niya. Yan. Kalooban pa rin po talaga ng Diyos yung mangyayari at yun ang hihintayin natin. Yung kanyang tamang kapanahonan, sa kanyang tamang kapanahonan, ibibigay niya po yung kung ano yung gusto talaga natin na mangyari sa atin. Yun po. Makakamit po natin dito yung assurance. Yun po. And sa number 3 po, yan, trust His timing and trust His heart. Yan. Sinasabi po sa Kawikaan 16:3. Ayan. Sige po, sabay-sabay din tayo. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Isa pa po sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala mo ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa iyo. Yan. Dito po gusto ng Panginoon na talagang pagkatiwalaan natin siya at yung kanyang magagawa para sa atin. Hindi yung sarili mo, bagkus yung kanya ang hihintayin mo. Yan. Magtiwala po tayo sa kanyang timing. And sa kanyang puso, trust His heart, trust His timing, trust His heart. Dito po nakalagay sa dalawang verses na ipagkatiwala mo and ipagkatiwala mo pa rin. Ano po, talagang ang Panginoon naman ay katiwa-tiwala. Kailanman hindi siya nagkakamali kahit kailan. Hindi rin siya nagkukulang. Hintayin natin yung pagmamalasakit niya sa atin. At lagi naman siyang nagmamalasakit sa atin. Sabi niya po sa 1 Peter 5:7. Yan po sa ating pagdesisyon, lagi po nating iisipin or ipagkakatiwala sa Kanya yung mga bagay na dapat pa nating ipag-antay. Yung timing niya, kasi po yun yung perfect. Yan nga po nasabi na sa Isaiah 60 verse 22. Yan, lagi pong ipagkatiwala, marami din pong tayong nababasa na verse sa Bible na nandun po yung magtiwala, ipagkatiwala. Yan, meaning po talagang ang Diyos ay mapagkakatiwalaan kahit na kailan. So, yan po rin po ang Panginoon. And sa last po, yan sa number 4, instead of worrying, pray for everything. And alam naman po natin yung verse dyan sa Filipos 4 verse 6. Yan po, sama-sama din po natin siyang basahin. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin at ipasasalamat.
imbis na mag-worry ka, dahil yung prayer naman, yun ang the best weapon ng mga mananampalataya, nating mga mananampalataya. Kaya, imbis mag-worry ka, dahil marami talagang dumarating na kaguluhan, yung mga balibalita sa TV and sa Facebook, yan, nakikita natin kung paano na kagulo yung mundo, and yung mga sakuna. So, ayun, isa po tayo na makabilang doon sa nananalangin. Kahit hindi po alam nung nag-post na yun yung mga pangyayari, yan. Kahit na yung mga, yan, yung former president natin, yung kanyang anak, si Bibi Sara, alam naman na po natin yung mga, yan, yung mga kaguluhan na nangyayari yan, sa mga, sa politika. Kaya maging kaisa po tayo sa mga nananalangin para po sa ating bansa and sa ating ayan, kaysa mag-worry tayo, ayan, unahin na lang po nating lumuhod, ipagkatiwala sa Diyos ang lahat at tayo po ay manalangin na may kasama po pagpapasalamat. Totoo nga po, mahirap magdesisyon. Napakahirap po pakawalan. Akala mo lang tama yung iniisip mo, yung ginagawa mo. Natandaan ko yun yung huli nating attend ng revival night. Yan, kala mo lang tama yung nasa puso mo, pero sa paningin ng Diyos, sa isipan ng Diyos, mali pala. So marami pa tayong matutuklasan at kung tayo mananalangin at magbabasa po tayo sa manual ng ating buhay. Ayan, meron po pa pong i-reveal ang ating Panginoon para masabi niyang, yan, tama na yung ginagawa mo. And malalaman lamang po natin kung tama yung ginagawa natin kapag sinagot niya na po yung ating mga hinihiling at yung mga sitwasyon na ating pinagdadaanan sa kasalukuyan. Ay mararamdaman mo, yan, gumagaan na yung pakiramdam mo, gumagaan na yung mga pasanin mo, hindi na kasing gulo gaya ng dati. Gusto mo laging manahimik na lang, pero kapag doon ka tumuon, yan, kapag doon ka nag-focus sa salita ng Panginoon, and sa mga marami na po tayong narinig, sa mga nangangaral dito, sa pag-attend po natin ng mga gawain, talagang nakakapagbigay po iyon ng lakas, lalo na sa time na tayo po ay magpapakawala ng desisyon sa ating buhay. And ulitin ko po, paalala natin, tama yung iniisip natin, pero sa Diyos, mali pala yun. Natandaan ko po yun yung isa sa nung nag-preach po si Pastor Igor. Yan. Marami pong salamat sa gabi ito. Ulitin ko po yung aking sinabi, yung aking naibahagi ngayon yan, sa ating decision making. Akala lang naman natin, tahimik yung Diyos, pero hindi po. Yan. And sa number 2 po, magpatuloy sa paglilingkod habang hinihintay ang kalooban ng Diyos at makakaranas po tayo ng assurance niya. Sa number 3 po, trust His timing and trust His heart. Yan, ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat. And sa number 4 po, pinakamahalaga na instead of worrying, pray for everything. Yan. Humiling, manalangin sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. Yan, purihin po ang Panginoon sa gabi nito. Yan, salamat po Panginoon, pinupuri ka namin sa gabi nito. Alam namin, lagi kang may nilalagay sa puso namin. And maranasan po namin kung ano po yung talagang tama. Magtiwala kami sa inyo. Kahit mahirap, Lord, ilagay niyo po sa puso namin na kailangan yung katyagaan, yung pagtitiwala sa inyong higit sa lahat. And yung pagsagot niyo, Panginoon, intayin po namin ito ng may buong katyagaan. And imbis po na paguri namin yung aming sarili sa kaiisip ng hindi mahalagang bagay, ayun po, manalangin po kami sa inyo ng may buong ng may buong pagtitiwala at ng may kasama pong
pagpapasalamat. Sa iyo po ang papuri, pagpapasalamat sa natatanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po. God bless po sa bawat isa. Ayan. Muli ng Diyos sa kanyang mga salita. Nadako po tayo sa ating pananalangin. Ayan. Sa aming pong pag-aaral yung araw na linggo, ayan, ito po ang tinalakay. Ang panalangin daw po ay paraan ng Diyos upang matanggap natin ang ating pangangailangan. Ayan, mababasa po natin sa John 14:13-14. Sabi po dito, at anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Ama. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Yan. Sabi pang matyagang panalangin ay lagi pong may bunga. Kaya huwag po tayong sumuko sa pananampalataya. Dahil ang Diyos ay sumasagot sa tamang panahon. Yan. Sa oras po na ito, maggrupo po tayo ng Bibles. Pagkatapos po ng ating panalangin sa bawat isa, meron po akong itinalaga na mga prayer items. Dudulog po natin panalangin sa ating Panginoon namin. Sige po, grupo na po. Grupo na po tayo ng dalawa. Yan, sige po, tayo po ay magpatuloy po sa ating pong pananalangin. Panalangin po natin yung mga pastors na ginagamit po dito po sa Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Sige po, tayo po natin manalangin. Tunay nga po, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa isang pribilehiyo po, Panginoon, na may dulog po namin sa inyo ngayong gabi po na ito, yung mga pastors po, Panginoon, na ginagamit po po, na nagpapahayag ng mga banal na salita dito po sa aming simbahan ng Great Commandment Christian Church. Sa pangunguna din po ni Pastor Dan po, Panginoon, salamat sa kanyang pong buhay na patuloy niyo pong ginagamit po, Panginoon, upang pagpahayag ng iyong mabuting balita po, Panginoon, dito po sa aming pong simbahan po, Panginoon, ng Great Commandment Christian Church. Dalangin po namin na patuloy niyo po siyang pagkalooban po, Panginoon, ng karunungan, katsagaan po, Panginoon, sa kanyang pong ginagawang pagpahayag ng mga banal na salita. Dalangin po namin po, Panginoon, ang kalakasan ng kanyang physical na pangangatawan ay patuloy niya po itong maranasan. Mga biyayang pagpapala ay patuloy niya po iparala sa buhay po ni Pastor Dan kasama po ng kanyang buong pamilya. Inyong pag-iingat din po sa kanyang pong pagdako sa lugar po na ito, o sa kanyang pong pag-ibig sa lugar po ng Balangan, ay patuloy, Lord, na sa inyo po namin yung pinagkakatiwala. Gayun din po, Panginoon, ang buhay din po ni Pastor Erwin, po, Panginoon, na patuloy niyo rin po ginagamit dito po sa aming pong Iglesia. Patuloy, Lord, na samahan niyo rin po siya palagi, pagkalooban po, Panginoon, ng kalakasan ng kanyang pong physical na pangangatawan, karunungan din po sa lahat ng kanyang pong mga ginagawa, hindi lamang po dito sa lugar po ng Limay, kundi maging sa lugar din po ng CDC sa Balanga po, Panginoon, na maging epektibo po, Panginoon, ng kanyang pong pagpapagamit bilang isang pastor, bilang isang lingkod niyo po, Panginoon, na nagpapahayag ng iyong mga banal na salita. Pagpalain niyo rin po ang buhay ni Pastor Erwin, kasama po ng kanyang buong pamilya. Salamat po, Panginoon, maging sa buhay din po ni Pastor Raul, na bagamat every 5th Sunday, nakakasama po namin siya. Lord, dalangin po namin, na patuloy niyo rin po siyang samahan, ingatan po, Panginoon, maging sa kanya pong pagmamaneho, kung saan po ang lugar po, Panginoon, na siya po ay nagpapahayag din po ng iyong mga banal na salita. Lord, sa inyo po namin pinagkakatiwala ng po yung buhay ng Pastor Raul po, Panginoon. Ikaw din po siya patuloy na magpala sa kanyang buong pamilya at maging sa kalakasan ng kanyang spiritual na buhay ay patuloy niya po itong maranasan. Gayun din po, Panginoon, sa buhay din po ni Pastor Rodel po, Panginoon, sa kanyang pong pagtuturo sa amin po, Panginoon, sa Great Commandment Christian Church Choir po, Panginoon. Salamat sa kanyang pong buhay na handang magpagamit po, Panginoon, may part sa bawat isa po sa amin ng choir
ang kanyang mga talento sa pagkanta, sa pagtugtog po, Panginoon. Maraming salamat po sa kanyang pong buhay. Kaya naman po, Panginoon, patuloy po na lumalapit din po kami sa inyo, na patuloy po siyang pagalingin po, Panginoon, sa kanyang pong karamdaman na naranasan sa pangalan ni Jesus. Ito po ay patuloy na pinagkakatiwalaan din po namin sa inyo. Alam po namin po, Panginoon, na meron ka pong gagawin sa buhay ni Pastor Rodel po, Panginoon. Kalakasan na kanya pong physical na katawan, patuloy niyo po itong iparanas po sa kanya, at yung mga gamot na kanya pong iniinom po, Panginoon, ini-inject, ay patuloy, Lord, na gamitin niyo lamang po ito isang instrumento. Alam po namin na ikaw po yung Diyos na amin pong dakilang manggagamot. Kaya naman po, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala po, Panginoon, buhay po ni Pastor Rodel. Samahan niyo rin po siyang palagi po, Panginoon, sa kanya pong simbahan sa lugar po ng Orion po, Panginoon, maging sa kanya pong asawa at sa kanya pong anak po, Panginoon, mga biyaya at pagpapala. Patuloy yung paranas po, Panginoon, sa buhay ni Pastor Rodel. Salamat po, Panginoon, at patuloy, Lord, na sa inyo po namin, patuloy na tinataas po, Panginoon, yung mga pastors po na ito na ginagamit po sa Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Salamat po, Panginoon. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po natin idulog sa ating Panginoon ang ating pong bansang Pilipinas. Tayo po lahat ay manalangin. Diyos amang banal, makapangyarihan sa lahat, nilalapit po namin sa iyo ang aming pong bansang Pilipinas. Alam po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming tinutunghayan. At salamat, Panginoon, sa mga anak mo, na mga Kristiyano na patuloy na nanalangin para po sa aming bansang Pilipinas. Tunay nga po, Panginoon, na katulad ng karunungan na itinawag niyo po sa inyong lingkod na si Haring Solomon, nawa ay magkaroon din po ng Solomonic wisdom ang aming mga namumuno po sa aming bansang Pilipinas. Magmula po sa aming Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, hanggang sa mga kagawad ng barangay, patuloy nga po, Diyos, sa mga elected officials na ito ay gumanap, Panginoon, na naaayon po sa kanilang mga tungkulin. Nawa, Panginoon, tulungan mo po ang mga namumuno na ito na sa maliit, malaking desisyon na kanilang po ginagawa, patuloy na kayo po ang kanilang sangguniin. Gayun din po, Panginoon, sa patuloy na nagaganap din po na pagsakop sa aming pong mga territories na para po sa bansang Pilipinas. Tulungan mo nga po, Panginoon, ang aming mga government agencies na patuloy na mapangalagaan po yung mga kalupaan na nasasakop po ng aming bansang Pilipinas. Gayun din po, Ama, nilalako namin sa iyo yung pong lately lang na sumabot po na Mangkadlaon sa lugar po ng Negros. Lord, salamat po na yung mga mamamayan ay malayo po sa lugar na ito at patuloy na napapaalalahanan po sila na within the vicinity, Panginoon, na dangerous ay sumusunod po sila sa mga pamahalaan. Kaya nga po, Panginoon, patuloy na nawa, gamitin niyo po yung mga authorities like the PBOX, Panginoon, na nandoon po yung kanilang karunungan na maging matyaga, maging mapagbantay upang ang pagkilos, Panginoon, yung active volcano na ito ay hindi nga po makapaginsala sa mga ari-arian, sa mga lalo tigit sa buhay, Panginoon, na nakapaligid po sa lugar na ito ng Negros. Maraming salamat po at gayon din po, Ama, nilalapit po namin sa iyo, maging yung aming po nalalapit na halalan. Lord, alam po namin na kayo po ang siyang higit ng kababatid kung sino po yung mga dapat maluklok sa patukulan, sa posisyon. Patuloy, Lord, na ngayon pa lang kami noon nawa maging mapagmatsyag, maging makilatis po namin ng maayos, mabuti, bigyan niyo nga po ng karunungan bawat isang mamamayan na buboto, Panginoon, upang patuloy na makapag-elect po kami ng mga opisyales ng pamahalaan na ito ng bansang Pilipinas na naroon, Panginoon, yung kanilang puso na mapaglingkod. Alisin niyo po, Panginoon, yung mga tao na ang hangad lamang
yung mga pansariling agenda. Salamat Panginoon na lang po namin na kami po ay yung tutulungan, lalo na po kami mga anak mo na nagpapatuloy Panginoon na mag-aral sa ligsiging mabuti, yung kanila pong mga criterias, Panginoon, ng mga tumatakbo nito sa mga iba't ibang mga posisyon sa darating po na eleksyon, maging ang COMELEC, Panginoon, ay patuloy niyo rin po silang bigyan ng knowledge and wisdom na maging maayos, mapayapa, Panginoon, ang darating po naming eleksyon sa May 2025. Salamat po, Lord. Alam po namin na kayo po ang siyang patuloy na nagpo-protect, kayo po ang patuloy na nagbibigay ng pagpapala sa aming pong bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na hindi po nagsasawa, na sa bawat araw ay naglalaan po kami ng panahon para po ipanalangin ang aming bansang Pilipinas. Purihin ka, Panginoon, maluwalhati ka. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo lumulog sa ating Panginoon Diyos. Ipanalangin po natin yung mga kapatiran po natin na nakakaranas po ng karamdaman. Salamat po, Panginoon Diyos. We believe, Lord God, and we declare right now that you are our Jehovah Rapha. You are our miracle worker, Lord. And by your stripes, we are healed. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na kagaya mo. Alam namin, Lord God, na wala po mahirap, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya sa iyo namin idinudulog yung mga kapatid po namin na nakakaranas ng karamdaman sa mga simpleng ubod-sipon, Panginoon Diyos. Minawaksina po namin ito in Jesus' name, in Jesus' name. Maging sa mga kapatid po namin na nagkakaroon po ng mga medications sa kanilang pisikal na pangatawan. We pray, Father God, na yung mga gamot na kanila po tinitake, yung mga doctors, Panginoon, na tumitingin po sa kanila. Gamitin mo po ito, Panginoon, para mas mapabuti pa, Panginoon, ang kanila pong kalagayan. Dalangin din namin, Lord, na yung financial provision mo ay igawad mo po, Panginoon, sa kanila na ma-address, Panginoon, yung kanilang mga pangangailangan sa pagbili, Panginoon, ng gamot at pag-sustain, Panginoon, ng kanila pong mga consultations po, Panginoon, sa doktor. At alam namin na kayo, Panginoon, yung unti-unti na magbibigay, Panginoon, at magbabalik sa kanilang kalusugan sa maayos na kondisyon namin, Panginoon Diyos. Sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala. Dalangin din namin, Panginoon Diyos, na yung kapayapaan na nagmumula po sa inyo, yung reassurance, Lord God, sa kanilang mga puso at isipan, ito po yung kanilang maranasan, Panginoon. Higit sa mga nararamdaman nilang sakit, Panginoon Diyos, maranasan nila yung presensya mo na lagi pong nandyan, especially kapag nagkakaroon po sila ng takot, Panginoon, nagkakaroon sila ng pangamba, nagkakaroon sila, Panginoon, ng sakit na nararamdaman po nila. Dalangin namin, Lord God, na kayo po yung siya, yumakap sa kanila, Panginoon, yung inyong malabay na pakpak, Panginoon, ang kanilang maging assurance, Panginoon, na meron kaming Diyos na dakilang manggagamot. Dalangin din namin, Lord God, na sa mga pagkakataon po na ganito, patuloy mo na palakasin yung kanilang mga pananampalataya. Maging sa amin, Panginoon, na lagi po namin silang maibabad sa panalangin at matulungan sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya na patuloy na kumapit sa inyo, Panginoon Diyos, magtiwala sa inyo, aming Ama. At alam po namin ngayon pa lang, Lord, kinikling na po namin yung kagalingan para po sa aming mga kapatid. Hindi man namin sila mabanggit ngayon ng isa-isa, pero nalalaman po, Panginoon, ang kanilang mga sitwasyon, ang mga nararanasan po nila. Kayo po, Panginoon, na mag-stretch na inyong mapagpagaling na kamay para po sa mga kapatid po namin na ito. Salamat po sa iyo, aming Ama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sama-sama naman po natin ipanalangin ang ating GGC family sa pangamuno po ng ating pastor, sa mga leaders, sa bawat ministries, at ang ating mga middle-sized groups, gayon din sa gaganaping VPS at sa nalalapit natin 25th anniversary. Sige po, manalangin po tayo. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami dahil pinili mo kami upang maging kabahagi ng iglesia nito, Panginoon. Pray for blessings and sa maraming pong plano para sa iglesia nito, pinapalanan mo
namin, Panginoon, na aming resident pastor, Gabriel Salabaret. Salamat, Panginoon, sa pagkatawag mo sa kanya. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, din sa mga salita na patuloy mo sinusupply sa kanya. Gayon rin, ito po yung binabahagi niya sa amin at sa marami pang kaluluwa. Salamat din, Panginoon, sa mga tumatayo naming leaders. Ikaw, Panginoon, patuloy na magbigay ng alignment, ng discernment para sa bawat group na kanilang hinahawakan, Panginoon. Sa kanila rin, mga members, patuloy po silang maging support sa kanilang mga leaders sa bawat gawain ng iglesia nito, maging sa middle-sized group, ang mga bata, ang kabataan, ang mga kananayan at katatayan. Patuloy po silang pupuri, may pagkakaisa, Panginoon. Salamat din, Panginoon. At sa nalalapit na VBS, nagaganapin po muli sa iglesia ito, Panginoon. We pray sa mga tatayong teachers, sa mauna sa buong gawain na ito, sa makikisa at tutulong pa, Panginoon. Pinapadalangin din namin ang mga bata na kanilang ililista. Hayaan mo, Panginoon, na magsilbi lamang ang mga batang ito upang maging kabahagi sa unang pagkakilala sa iyo, Panginoon. At sa gayon din, madala nila ang buong pamilya nila sa pagkakilala din sa iyo, Panginoon. Dalangin namin at kiniklaim namin ang success ng Vacation Bible School 2025, Panginoon. Gayon rin, Panginoon, sa nalalapit namin 25th Church Anniversary, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil patuloy mong ipinapakita, pinapa-experience sa amin, sa mga miyembro ng church na ito, kung gaano ka-faithful sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil hindi ito magtatapos sa 25 years na lamang, kundi napakarami pang taon ng pagsasamahin namin, napakarami pang bahay ang pagmimisyonan, napakarami pang kaluluwa ang ihahalin ng church na ito sa iyong kaharian, Ama. Salamat sa paggabay mo sa bawat isa. Salamat sa pagkakaisa. At Lord, may we prioritize kung ano ang layunin mo sa aming buhay, lalo na ang layunin mo sa church na ito. We declare blessings upon blessings, Panginoon. Ano man ang gawa ng kaaway, huwag mong hayaan na mapangyari sa apat na sulok ng bahay-sambahan ito, ng buong lote na ito, Panginoon. Palagi mo po itong itangi, palagi mo po itong iligtas, at Lord, palagi mo pong ipanguna ang kapayapaan sa lugar na ito. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin ng Jesus' name. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Ipanalangin po natin ang bansang Israel. Let's pray. Nila, Panginoon, we intercede, Father, sa bansa ng Israel. It's been 1 year and a half na po yung war, Panginoon, between Israel and Gaza. Alam mo, Panginoon, higit sa lahat, yung nangyayari, Panginoon, sa iyong bayan. Alam po namin na part ko ng paglilinis mo, Panginoon, part to, Panginoon, ng restoration mo sa bansang Israel. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos, Panginoon, na pumili sa bansa na ito. At kami mga anak mo, Panginoon, ay hindi magsasawa na ipanalangin ng bansang Israel. Alam po namin, Panginoon, na mga leaders na nakatayo, Panginoon, nakaupo, Panginoon, sa bansa po nito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, that you allow them, Panginoon, to lead, Panginoon, ng bansa po na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na kayong patuloy na ibigay sa kanila ng karunungan, bigyan niyo sila ng malinis na puso, matuwid, Panginoon, na paggawa ng mga desisyon, Panginoon, para po sa kanilang bansa. Dalangin po namin, Panginoon, na proteksyonan niyo din, Panginoon, yung kanila pong defense forces, Panginoon. We pray, Lord, na maranasan ng mga tao, Panginoon, ng Jewish people, Panginoon, yung peace, Panginoon, na nagmumula po, Panginoon, sa inyo. We speak, Father, reconciliation, Panginoon, between nations. Panginoon, dalangin po namin na ibaba mo ang puso na nagpapakumbaba, Panginoon, para po sa kanila. Alisin at wasakin niyo po, Panginoon, ano mga Panginoong galit, Panginoon, ano mga kasakiman na meron sa kanilang puso, Panginoon, ano mga pagmamahal, Panginoon, sa yaman ng mundo. Dalangin po namin, Panginoon, na i-comfort mo, Panginoon, lahat ng casualties, Panginoon, lahat ng mga nasasaktan, Panginoon, lahat ng mga nawawalang tao, Panginoon, lahat ng apektado, Panginoon, na nangyayari pa rin, Panginoon, na conflict, Panginoon, sa bansang Israel at Gaza. Lord,
Alam po namin na ang bayan mo ay bayan mo. Ito ay sa iyo, Panginoon. Alam po namin na may plano ka, higit, Panginoon, sa nakikita namin, nababasa namin, Panginoon, napapanood po namin. I know, Father, na may plano ka, Panginoon. It's part of your restoration for your country, Panginoon. You instruct us, Father, na to pray for Jerusalem, Panginoon. And we pray for Israel, Panginoon, for the peace of Israel, Panginoon, in Jesus' name. Continue to bless them, Panginoon, the people of Israel, Panginoon. Patuloy po nilang maranasan, Panginoon, ang pagkakakilala po sa inyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Bumaba ang kapangyarihan mo, Panginoon, mula sa langit hanggang sa kanilang kalupaan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang iyong bayan. Ito'y sa iyo at tanging sa iyo lamang, Panginoon. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tuloy po natin itulog ang istasyon ng DCAS 702. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, patuloy na dinudulog po namin ang Diyos, ang DCAS 702, na istasyon niyo po, Panginoon. Salamat sa 77 taon na pagpapala mo na ginagamit mo ang istasyon ito. Patuloy nga po, Diyos, na pagpalain mo maging yung mga host, yung mga commentators, yung mga binabahagi nila sa istasyon ito upang sa mga nakikinig magbigay ito ng pananampalataya, mabuksan po kanila ang kanilang mga puso para po sa iyong kapahayagan. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa pangangailangan nila na yung pong gagamitin po nilang yung pong gagamitin nila ay natugunan. Salamat sa mga taong ginamit mo upang maipagkaloob, matugunan yung pangangailangan ito. Upang sa gayon, Diyos, mas lumakas pa ang istasyon ito. Marinig sa buong mundo. Patuloy na kayo ang siyang kumilos, Panginoon, sa istasyon ito upang marami pa mong kaluluwa ang magdala sa iyong paanan. Purihin ka, O Diyos, madakila ka, maluwalhati ka. Salamat, Panginoon, salamat po. Maging sa aming pong pagbibigay, patuloy nga po, O Diyos, na sa bawat kamay na magkakaloob, balik po ng siksik, liglig at umaapaw pa. At ito, Panginoon, ay magamit po namin upang sa magamit po namin ito sa mga gawain ng simbahan, sa pag-mission, at sa iba pa pong mga gawain na ikaw ang aming maitaas. Muling ka, madakila ka. Ito po ang aming samadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan ang tayo pinibigay. And ilang panala po, announcement para po sa mga upcoming activities, events ng ating iglesia. Sa araw po ng bukas, April 9, may gawain po ang Bataan Alliance of Christian Churches. Tama po ba? Sa lugar po ng Pilaryon sa UCC. Kabilang po tayo doon para po mag-present ng mga awitin, pumila po ng pag-awit ng choir. Kaya nga po, hindi lamang po kayo po available din bukas. Kaya wala nang pupasok, kaya mapag-coordinate na po kayo para po maayos po yung papunta po ron. Pero po sa lahat ng choir, yan, may service po pala bukas. Yan, sa lugar ng Tangke, alas 2 po. Pakipalalahanan po lahat. Isabi, mag-send sa GC. Alas 2 po bukas sa lugar ng Pader, ng Tangke, na may service po, papunta po sa Pilar. Sa lahat naman po ng choir, all time po, 3 p.m. po yung all time po. Alas 2 din po, ayan, alas 2 din po yung alas natin. So,
kita-kita-kits po tayo. Yan. Pagpalain po ng Panginoon Diyos yung gawain po na yun, lahat ng mga churches na dadalo ay mapagpala po sa salita ng Panginoon. Yan, ano po? Sabado, yan, sa lahat po ng mga praise and worship team, makitingin din po kayo sa mga GC. Pero po, nabanggit ni Jack, 4 p.m. yung band practice, 5 p.m. yung whole team. At kung meron man po choir, ito po yung alas 6 po ng gabi. Yan, meron po pong announcement para sa Saturday. Linis Fellowship ng ABM. Yan, Linis Fellowship ng APF. Yan, Saturday, General Cleaning. Alas 8 po, dito po sa ating bahay-sambahan. Alas 8 ng umaga. Yan, Saturday po yun ha, APF. Paalala po sa atin. Yan, ako kabilang na sa APF. Sunday, buod po sa ating worship celebration ng umaga. Sa hapon po gaganapin naman po ang Baccalaureate Mass. Yan, para sa ating mga kapatid, mga anak, yan, kapamilya na matatapos po ng kanilang pag-aaral. Elementary, high school, senior high, college. Yan. Balik po kayo ng hapon sa lahat po ng mga kasama sa pag-graduate. Ayan, kung mapanalangin din po kayo o maging kabahagi po kayo sa event na yun, Baccalaureate Mass, Great Emmanuel Christian Church para po sa ating mga kapatiran na magsipagtapos. Kaya salamat sa pagkabay ng Panginoon Diyos sa inyo sa inyong pag-aaral. Tuloy nga po na sa Diyos po pakurin. May nakalimutan po ba sa announcement? CBF, Ani, meron na po kayong i-ani na. Kakatalim lang, mag-ani na. Ito. Yun. Dahil nga po may nilalapit na BPS, bukas na po yung araw ng unang araw ng paglilista. Yan. Kaya po sa mga teachers, hindi pa po namin sasabihin sa good news, pero may good news kami sa lahat ng mga teachers. Hindi muna kayo sasabihin, secret muna. Yan. Lista muna kayo ng bata. Yan. Lista muna ng mga bata sa araw ng bukas. At tuloy nga po na pagpalain din ng Panginoon Diyos yung isang lingkong pag-aaral ng mga bata na yung dito po. Yan, BBS. Wala na po ba nakalimutan? Wala na. Sige po. Closing prayer po tayo mas po. Sige po, tayo po ay tayo at tayo po magpumulas na po sa ating kung pananalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kunin nga po Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong gabi po na ito. Sa aming pong sama-sama na pagpupuri, pagsamba, salamat po Panginoon sa iyong presensya na patuloy pong pinaparanas po Panginoon sa aming pong kalagitnaan. Salamat din po Panginoon sa iyong mensahe po Panginoon na ginamit po yung aming kapatid, si Brenda po Panginoon pong bahagi ng iyong mga banal na salita po Panginoon at patuloy nawa mapaghawakan po namin ang mga aming po mga narinig ngayong gabi po na ito at maging kalakasan po ito ng aming po mga spiritual na buhay. Salamat din po Panginoon sa patuloy na pagtuloy niyo po sa aming po mga idinalangin, maging ito man po ay aming po mga personal na prayer request, maging aming po mga prayer item po Panginoon na itinulog po namin sa inyo ngayong gabi. Lord, dalangin po namin na ikaw po siyang Diyos na patuloy na sumasagot po Panginoon, tumutugon sa aming pong mga panalangin. Kaya naman po Panginoon, ang pupuli nagpapasalamat na dahil sa iyong kalooban po Panginoon ay makakamtan po namin ang katugunan po Panginoon ng aming pong mga idinalangin sa inyo. Salamat po Panginoon, maging sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay. Lord, dalangin po namin ng iyong pagsama, pag-iingat po ay patuloy po namin itong maranasan. At hanggang sa kami po ay makarating sa aming po mga tahanan at datnan din po namin yung aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanila po mga puso. At ganyan din po Panginoon, aming po mga pagsasalusaluhan. Patuloy Lord na makapaspasan niyo po ito, pakalinisin at magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pangangatawan. Magamit din po namin po Panginoon yung mga kalakasan po na ito sa aming po mga ginagawang pagpinigil sa inyo. Maraming salamat po Panginoon at patuloy na tagumpay ay patuloy po namin maranasan hanggang sa
aming pagpulog. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless